Ngayong gabi, binata sa Pangasinan, 7 taon nang nilalabanan ng ketong. At 3 years old na batang babae sa Pampanga, dinapuan ng pambihirang sakit na ngayon lang na-record sa Pilipinas. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo. Inakala ng binatang si Matt na wala na mas sasakit pa sa pagkakaroon ng broken family. Ang hindi niya alam, habang siya'y tumatanda, tatamaan siya ng matinding pagsubok. Isang karamdaman na napakahirap gamutin. Karamdaman na panahon pa ng mga sinaunang tao sa Biblia ay dinaranas na. Heto si Matt, nung teenager pa lang. Maamong muka, guwaping. Pero taong 2020, si Matt bigla na lang nagkapantal-pantal ang braso, muka at iba pang bahagi ng katawan. Diagnosis ng doktor nung una, allergy. Ngunit nung matapos ang lockdown dahil sa pandemic at nakapagkonsulta na siya ng maayos, sabi po ng doktor is acute leprosy po. Sa simbahang ito sa Pangasinan, madalas pumunta si Matt. Ito raw ang piping saksi sa lahat ng mga hinanakit niya sa buhay. Una, sa pamilya. 2 years old po ako. Naghiwalay po yung parents ko. So napunta po kami dito po sa dito po sa Lipit, Sir, Pugara po. Dito na rin po ako nag-aaral ganyan. Tapos nung pag-ano ko po ng 10 years old, parang umattend na po ako ng church ganyan. Anong sabi sa'yo ng doktor? Wala namang magawa si Nanay Aida, kundi sikaping ibigay ang lahat sa 7 anak na solo niyang pinubuhay. Bunso ko sa unang asawa si Matt. Totally si Matt nung bata. Tahimik lang talaga siya. Hindi siya palaimik. Kung hindi mo kakausapin, hindi siya magsasalita. Dahil hindi masyadong palasalita si Matt, hindi rin nila napagtanto agad na maaring mainiinda na pala siyang matinding sakit. Nagsimula raw ito sa maya't mayang pananakit ng katawan. Noong 2018 po, kapag nagbubuhat po ako ng mabigat since nagtatrabaho po ako ganyan, sobrang sakit po sa loob ng katawan ko, parang sa nerve ganyan po. Yung sakit po niya hanggang parang tagus sa buto po. Tapos hindi ko lang po yun pinansin kasi akala ko po parang pagod lang po ako sa trabaho ganyan po. Tapos nung mga 2020 po ganyan, nagsilabasan na po yung mga marks. Oo, dito. Kasi ang bahay ko, giba talaga yung... Kinutuban na rin si Nanay Aida na parang may mali sa kanyang anak. Palagi niya sinasabi, nangangat yung katawan niya, masakit. Di sabi ko, iano kita sa doktor, takot siya. Pagod din ako, lagi ko siya nagagalitan. Ano ba, bakit ka lang dyan, nakahiga para kang may sakit, ganon. Siya may imik. Sabi ko, sabihin mo sa akin ang totoo, nanay mo ako kasi ayaw kong mawala ka sa akin. Noong maglabasa ng mga pantal sa kanyang balat, kung saan-saan siya nagpa-check up at kung ano-ano rin ang naging diagnosis. Merong urticaria, may nagsabi ring psoriasis. Subalit, noong taong 2023, hindi na talaga kinaya ni Matt ang pagmamanas ng kanyang mga kamay at paa. Nagsuspetsa raw ang doktor na baka mayroon siyang kidney failure. Ngunit, nung tingnan daw via ultrasound, walang problemang 2 kidney niya. Sa sumunod na check-up, tila mas grabe ang ibinigay na diagnosis. 2023 po, bali mga December po yun, nagpa-check ulit po ako sa Baguio po. Tapos sabi po ng doktor is acute leprosy po. Ang leprosy o ketong ay isa sa pinakamatanda ng infectious o nakakahawang sakit sa kasaysayan ng tao. Noong unang panahon, inakalang parusa ng Diyos ang pagkakasakit nito. Kaya lahat na may ketong noon, ina-isolate, pinandidirihan at hinahayaan na lang. Pero sa paglipas ng panahon, nadiskubre ng mga eksperto na hindi naman pala ito labis na nakakahawa at meron itong gamot.
Ang leprosy o kilalang sa tawag na ketong ay isang bacterial infection na dulot ng Mycobacterium leprae. Mahirap mahawa dito sa sakit na ito, kailangan ng matagalan at malapitang pakikisalamuha sa taong hindi pa nagagamot ng para sa leprosy. Maari nitong maapektuhan ang balat, pero bukod sa balat, pwede rin itong maapektuhan ang nerves o ang mga ugat para sa pakiramdam, mata, at iba pang parte sa katawan natin. Ang problema, maski si Matt, naka-mindset na dapat siyang iwasan dahil sa pagiging tutungin. Pati din niyang mahirapan ang kanyang pamilya na ipagamot siya dahil hirap sila sa buhay. Kaya naman, pinilit niyang sarilinin ang problema. Nung nagkaroon na po ako ng sa leprosy po, nung lumala na po siya, hindi na po ako gaano nakikipag-socialize po kasi naiya po ako ganyan. Tapos kapag magbubukas lang po ako ng malilit na bagay, sobrang sakit po sa kamay. Tapos kahit yung mga nabubuhat ko po dati na mga mabibigat, hindi ko na po nabubuhat. Tapos sobrang bilis ko na pong hingalin. Tapos minsan po hindi po ako makahinga, ganyan po. Hanggat walang malinaw na lunas, dito na lang daw muna sa simbahan tutungo si Matt. At mananalig na palang araw, babalik ulit sa normal ang lahat. May pag-asa pa kayang gumaling ang ketong ni Matt? Abangan yan sa pagbabalik ng kapatid mo. Dahil sa kalunos-lunos na lagay ng kanyang kalusugan, natigil na sa pag-aaral at nahinto pa sa pagtatrabaho si Matt. Ang masaklap, mag-isa niya itong pinapasan. Pero dito sa kapatid mo, siyempre, hindi tayo papayag na solohin niya ang kanyang kalbaryo. Panalo kung sumayaw. Kahit kuminsan, manas at nananakit ang katawan, achieve pa rin ni Matt ang husay sa paggiling. Down like she supposed to be. She gets down low for me. Down like her temper. Pero ito raw talaga ang gusto sana makamit ni Matt. Ang pangarap na maging isang architect. Actually, bata pa lang po ako, gusto ko na po maging architect. Nagdo-drawing po ako ganyan, tapos ngayon po nag-digital ganyan. Subalit, alam din ni Matt na hindi kaya ng kanyang ina na pag-aralin siya sa kolehiyo. Solo lang kasi ni Nanay Aida na bumubuhay sa kanilang 7 magkapatid. Kaya nga, nagsusumikap na lang daw si Matt. Salamat sa internet, nakakarakit na siya kahit papaano sa online. Wala din po talagang kakayahan yung parents ko na pag-aralin pa ako sa college, ganyan. So parang gumawa po ako ng paraan, naghanap po ako ng trabaho, ganyan po. Kung sa pangarap mo talagang siya yung anak ko, na proud ako na gustong-gusto kong makatapos kasi simula nung bata siya, hanggang hanggang ito na, talagang lagi ako kinukulit na gusto kong makatapos, mama. Pero sabi ko ayaw ko kasi wala nga akong kakayahan. Ngunit habang tumatagal, lalo nagsusumigaw ang epekto ng kanyang sakit. Marami pang pangarap si Matt. Subalit, sa sitwasyon niya, ano pa nga ba ang magagawa niya? Ay, hindi rin po ako nakapag-ipon kasi po pabalik-balik po ako sa hospital po. Iniisip ko na parang baka hindi para sa akin yung pag-aaral, parang ganun po. Pero heto ang good news ni Doc. Ang paniniwala kasi noon na ang ketong ay panghabang buhay na sakit, hindi na totoo ngayon. At ang malupit, libre na ang mga gamot para sa leprosy ngayon. Kailangan lang pumunta sa inyong pinakamalapit na health center o public hospital para makapag-avail ng tinatawag na multi-drug therapy o MDT program. Sa gamutang ito, pwede na maglaho ng tuluyan ng ketong sa loob lamang ng 6 months to 1 year. Hindi na nakakahawa ang leprosy after 1 month na nainom nila ang kanilang antibiotic treatment. So, pwedeng-pwede silang bumalik sa eskwelahan, pwede sila sa trabaho. So, kailangan lang din natin maturuan din yung mga communities about the stigma kasi. Kasi ang mahirap sa Pilipinas is the discrimination na nararamdaman ng mga taong merong leprosy. Ngayong taon,
Sa pamamagitan ng pagpo-post sa social media, nalaman ito sa wakas ni Matt. Post po ako sa TikTok noon. May mga nag-message po sa akin na parang na-lift up po sila na magpatuloy sa treatment po ng leprosy. So sa mga taong ano po, may same po sa akin na ganito disease po. Yun, lumaban lang po kayo kasi hindi naman po, curable naman po siya. Tapos, ano po, wag nyo na lang po isipin yung sasabihin ng tao kasi kung isipin nyo yun, ano po, ayun, kayo po yung talo, ganyan. Nang simulan niya ang MDT treatment, masasabing malayo pa. Ngunit malayo nang narating ng kanyang gamutan. Ngayon, tuloy-tuloy pa rin sa pagpapagaling si Matt. Pag natapos ito, desidido siya sa edad na 25 na tapusin pa rin ang kanyang pag-aaral at tuparin ang pangarap na maging isang arkitek. Habang nagpapatuloy siya sa gamutan, nagpaabot na rin tayo ng konting tulong para sa mga pang-araw-araw nilang gastusin. Sir Rafi, thank you so much po. Na-overwhelm po kasi ang dami ko rin pong ginagawa talaga para magdiskarte po ng pera ganyan para sa health ko po. Sobrang thank you po. Ano po, sobrang laking tulong po nito sa ano ko po, sa operation ko po sa ano po, sa next week po. Maraming salamat kasi maipapagamot ko ng anak ko. Kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi ko talaga maipapagamot ang anak ko. Kaya hulog kayo ng langit sa akin para papagamot ko ang anak ko. Maraming salamat, sir. Salamat sa lunas na nagawa ng Sensya. Magpapatuloy si Matt sa kanyang pagguhit at matutupad din ang pangarap ng iba pa nating mga kapatid na may ketong. Dahil ang totoo, bahagi sila ng lipunan, hindi dapat nilalayuan. Bagkus, ibinibigay ang pangangailangan at kinakailangang gamutan. Dasal namin ang agarang paggaling ni Matt at pagpapalan na rin para sa lahat ng mabubuting loob na patuloy na tumutulong sa kanya. Susunod, batang babae sa Pampanga, may pambihirang bukol sa muka at sa paa. Ang kanyang karamdaman, 1 in 100,000 ang tinatamaan. Kung ano ito, alamin sa pagbabalik ng Kapatid Mo. May mga kwento tayo dito sa Kapatid Mo na mga tinutubuan ng malalaking bukol sa iba't ibang bahagi ng katawan. Pero ang kasong tampok natin ngayong gabi, kauna-unahan daw sa buong Pilipinas. Maaga pa lang, nagsimula na magtuhog ng sampagita si Mylene. Ibinebenta niya mga ito sa kalapit na simbahan. Ang cute niyang assistant, ang 3 taong gulang na bunsong anak niya na si Avery. Magilyo at masipag naman ang bata. Pero nung iharap niya ang kanyang pisngi, mas malaki pala ito sa karaniwan. Sa kanyang pagtayo, pansin din na hindi magkasukat ang kanyang mga binti. Ayon kay Mylene, ganito na si Avery nung siya ay isilang. Pagkapanganak ko po kay Avery, malaki po yung face niya tsaka yung paa po niya. Tapos may red marks po na malaki mula paa hanggang sa puwet po. Nung nag-follow up po kami sa pedya ng 1 week po, sabi po niya, i-refer daw po kami sa espesyalista para ma-diagnosis po siya. Bago niya isilang si Avery, pinapakuha sana siya ng kanyang doktor ng congenital anomaly scan. Yun nga lang, hindi na ito umabot. Nagpa-ultrasound po nun ako, December 16 po. Lumitaw po na baby girl po siya. Tapos, okay naman po si baby sa ultrasound. Ngayon po, binigyan po ako ng request January 24 po, 2022. CAS ultrasound po. Kaso hindi po umabot, December 31 po, nag-leak po yung panubigan ko. Tapos na-admit po ako, nanganak po ako ng January 1, 2022 po. Premature nang isilang si Avery. Nang may masmasan si Mylene at makita ng mas malinaw ang kanyang baby, doon niya napagtanto na hindi lang kulang sa buwan ng diferensya. Sobrang iyak po kasi hindi ko po matanggap sa sarili ko
na ganun si baby, na ginawa ko po yung best ko bilang mananay. Tapos ano lang po, sabi nung asawa ko, i-accept ko po sa sarili ko kasi anak ko po yun. Doon ko na po tinanggap sa sarili ko na gawin ko po yung best ko para may ipagkumot yung anak ko. Ang mister niyang si Gerald, aminadong maraming naging tanong sa isipan nung una makita si Baby Avery. Una po nabigla po, ma'am. Nagtatanong po bakit ganun. Yung bakit ganun po siya. Tapos nung katagalan din po, natanggap na po namin na ganun. Kumpiyansa si Mylene. Wala siyang ginawang kahit ano na posibleng nagdulot ng komplikasyon sa kanilang bunso. Sa tingin ko naman po, wala naman po kasi malayo po yung agwat po ng kuya niya. Tapos nasa bahay lang po ako, wala naman po akong trabaho. Normal na gawain lang po sa bahay. Sobrang sakit po bilang nanay kasi lahat po ginawa ko para sa anak ko, para mapabuti po siya sa sinapupunan ko. Pero hindi ko po expect na ganun yung ibibigay ni Lord sa akin. Pagtungtong ni Avery ng 2 buwan, humanap na ang kanyang mga magulang ng solusyon sa kanyang kondisyon. Binigyan po kami ng referral sa hospital para ma-admit si baby. Doon na po sinimulan yung mga iba't ibang test po tulad ng MRI po. Ngayon po, doon po na-diagnose si baby ng Klippel-Trenaunay syndrome. Nag-check na po sila sa ENT po, sa opta po dahil yung mata po niya is parang naduduling po. Ngayon po, nag-refer din po siya sa surgeon dahil doon po sa mga test po ni baby. Tsaka sa ortho po. Kasi yung paa po niya is malaki po. Pero yung mga buto daw po ni baby is normal naman po. Kahit po malaki pong yung isang paa po niya. Para makasiguro, mula Pampanga, tumulak ang pamilya Paminila para magpatingin sa isang ospital dito. Doon, kinumpirma ng doktor ang naunang diagnosis kay Baby Avery. Meron siyang Klippel-Trenaunay syndrome o KTS, isang pambihirang congenital disorder kung saan apektado ang development ng blood vessels, balat at muscles, buto at kung minsan lymphatic system ng sanggol. Komplikadong sakit na ito dahil problema sa genes ang sanhi pero hindi na mamana. Wala pang malinaw na paliwanag kung bakit ito nangyayari. Sa tala ng US National Institutes of Health, isa sa kada 100,000 ipinapanganak lamang ang meron ito. At madalas, isang parte lang ng katawan ng apektado. Yung KTS o yung Klippel-Trenaunay syndrome ay isang rare na genetic disorder na kung saan nagkakaroon ng overgrowth o pagdami ng blood vessels, lymphatic vessels, at minsan pati yung buto. Usually, nag-involve ito ng isang leg. Hindi siya dalawa, yung isa lang. And paminsan-minsan, meron ding ibang parte ng katawan na aapektuhan kasama nung sa leg. Minsan sa katawan, sa trunk, minsan sa arm, and minsan pwede din sa mukha. Subalit, sa kaso ni Baby Avery, malinaw na isang pisngi at isang paa ang tinamaan. Bagay na ayon sa kanyang doktor, kauna-unahan daw sa Pilipinas. Ang malaking tanong ngayon, nagagamot ba ito? Ngayon po, nag-try po ako sa may Manila po para maipatingin si baby. Iba't ibang test din po yung mga ginagawa kay baby. Tulad din po ng ultrasound, ng mga test po sa dugo, tapos MRI po ulit. Ngayon po, ang final diagnosis po ni baby ay Klippel-Trenaunay syndrome po. May mga fats daw po sa face niya tsaka sa paa po niya. Meron daw pong tatamaan na ugat po ata pero hindi pa po kami nakapag-surgeon at ENT po. Ang tanong, may solusyon pa nga ba sa kondisyon ni Avery? Alamin yan sa pagbabalik ng Kapatid Mo. Kapag ganitong mga unique na sakit, gaya ng kay Avery, sigurado may kamahalan ng lunas.
Sa kasamaang palad, ito ang dahilan kung bakit napurnada rin ang paggaling ng kawawang muspos. Hindi man pangkaraniwan ng isang pisngi at isang binti ni Avery sa lahat ng iba pa. Halos parehas naman daw siya sa ibang mga bata. Bonus pa nga na bibo at malambing siya. At isang papa's girl. Malambing po talaga siya eh. Kasi pagdating ko po ng galing magtrabaho, talagang sasalubong na po kasi siya eh. Talagang inaabangan na po niya ako. Tapos bago umalis, magbababay po siya, magkikis. Minsan po yung kahit nasa trabaho po ako, tumatawag po sila. Hinahanap po ako. Heto pa, may pagka-komedyante si Avery. Lagi po niyang sinasabi, Mama, eto si Dagul, kasi po yung malaki pong paa niya. Mama, eto si Dagul din sa face po niya. Hinahawakan po niya yung mga parts po ng katawan niya na kakaiba. Pero hindi po siya nagtanong sa akin na ano yung itsura ko ganito. Hindi po. Tanggap po niya kung ano yung pagkatao po ni baby. Pero 1 taon na lang, kailangan nang magsimulang mag-aral si Avery. Kaya naman, doble ang pressure sa mag-asawa para maipagamot ang kanilang anak. Gusto ko po sana maoperahan po muna si baby. Kasi yung bully po yung inaano ko. Yung natatakot po ako sa bully. Para sa kanya po. Kasi po yung mga ibang bata po, inaano po siya na pinagtatawanan po yung baby ko na ganyan po yung itsura niya, malaki po yung paa niya, malaki po yung pisngi niya. Siyempre bilang magulang po, natatakot po ako sa ganong bagay na sinasabi po ng mga ibang tao. Kasi kahit sino po, wala naman pong magulang na gugustuhin magkasakit po yung anak. Siyempre po ma'am, masakit po sa akin. Kaso kung bata lang po kasi ma'am, hindi pa po nila maintindihan yung ganun eh. Kaya naiintindihan ko rin po yung Pero masakit din po sa akin kasi ganun po yung anak ko. Kaya nabubuli po siya. Sa kabila ng kanilang sitwasyon, porsigido mag-asawa na maging sandigan ang isa't isa at gawin ang lahat para sa kanilang bunso. Nabigla din po siya. Siya lang po yung yung nag-comfort po sa akin na tanggapin natin si baby kasi anak mo yan, dugo mo yan. Tanggapin natin. Kung yan talaga yung binigay ni Lord sa atin, tanggapin natin. Kung hanggang saan si baby, basta yung para sa atin bilang magulang, gawin natin yung best natin para maipagamot siya. Sa huli nilang pakikipag-ugnayan sa doktor, may mga test na hindi nagawa kay Avery dahil na rin daw saka po sila sa pinansyal. Nagtitinda po ako, nagbabuy and sell. Kung sa trabaho ko po ngayon, isang driver po sa hardware po. Tapos minsan tinda-tinda po yung asawa ko. Bali yung sahod ko lang po ma'am, sakto lang po sa pangtawid sa araw-araw. Kaya yung sa needs po ni Avery, doon po kami nahihirapan. Ayon sa Mayo Clinic sa Estados Unidos, walang gamot sa KTS. Ang tanging magagawa rito, kontrolin ang sintomas at iwasan ang komplikasyon. Ilan kasi sa pwedeng mangyari kapag ito'y napabayaan, pamamaga sa katawan, pangangapal ng buto at balat, at problema sa sirkulasyon ng dugo na kapag lumala, baka magdulot ng internal bleeding. Kaya naman, nakipag-ugnayan na kami sa isang espesyalista upang malaman kung paano ba talaga dapat ang gamutan ni Avery. At this point, medyo last option yung surgery. Ang best treatment na pwedeng ibigay for now would be yung parang oral chemotherapy, which is sirolimus. Yung sirolimus kasi, ginagamit siya for vascular and lymphatic na malformations. A genetic disorder siya. So, kahit magtanggal tayo nung mga parts ngayon na may involved na blood vessels, magpo-proliferate sila. So, dadami at dadami pa din. So, yung kunyari magtatanggal tayo ng part sa leg na involved,
Yung natira na normal, later on, pwede pa din mag-proliferate yung mga blood vessels and lymphatic vessels doon. Hindi siya talaga yung sustainable na management. Isa talaga to sa mga komplikadong conditions, lifetime management talaga. Kami mismo sa kapatid mo, titiyakin na magtutuloy-tuloy ang pagpapahupa sa mga epekto ng KTS sa katawan ni Avery. Hello, Avery. How are you? Bless ka daw. Ay, ang bait. Okay. Para sa ito kasi nagmano ka. Ito po, 50,000. Galing po sa Rafi Tulfin Action Foundation po yan. Thank you so much. Para tulong sa kanya. Okay? Walang anuman po. Hello. Sagot ko po lahat. Maraming Yung salamat. operasyon, gamutan hanggang paggaling niya. Okay? Sige po, ma'am. Nice meeting niyo po. Maraming salamat. Nice meeting Malaking po. tulong po to sa Opo, gamutan. Maraming salamat po, Idol, sa binigay niyo pong tulong sa anak ko. Malaking bagay po to para sa pagpapagamot po niya. Sana mas marami pa po kayong matulungan na kagaya po natin. More blessing po and God bless po. Maraming salamat po Sir Rafi sa binigay niyo pong tulong sa kay Avery. Makakatulong po yun para ipagawa yung mga test na kailangan para doon sa gamot po niya. Bye-bye po. Bye-bye ka Choy. Bye-bye. Bye-bye ka Bye-bye. Bye-bye ka din. Thank you po. Hangad namin dito sa kapatid mo na patuloy na magpakatatag si Avery at ang kanyang pamilya sa pakikipaglaban sa kanyang sakit. Sapagkat sa mga kasong tulad nito, kung saan pwedeng umabot ng panghabang buhay ang gamutan, tunay na pagmamahal ang kanila magiging sandigan. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.